So guys, meron naman tayong bagong sapatos. It's December, last month of the year. So probably it's gonna be our last shoes for this year. But mala natin, meron bago dahil madami nakasale ngayon. So wala na tayong patumpik-tumpik pa. Ito na yung sapatos. You know? Whoa. Oh, it's a familiar box. Pero hindi to yung last shoes natin na vlog. Pakita ko sa inyo. Oh man. Oh man. Oh man, look at that. Whew. Bango. Amoy cotton candy. Labas natin yung isa. You know? Napakaganda. So, guys, alam niyo na siguro kung ano sapatos to. Pero yung mga hindi pa nakakaalam, ito yung Joker 1 GT version. I think GT stands for guard tooling. No, at least based doon sa pinapanood kong sneaker vlogger na basketball player doon. So, it makes sense kasi low cut sila, no? Kumpara doon sa ito, yung isang version ng Joker 1 na mid-cut naman siya. Ito low cut. So, makikita na yun naman siguro yung difference. Yun. So, bago natin pag-usapan ito sa sapatos na to, performance update muna tayo sa aking Joker 1 regular version sa duality colorway. Nakita nyo naman, talagang used na yung kanyang outsole. I think more than 10 games na ako sa sapatos na to, if I'm not mistaken. Ginamit ko siya sa painted concrete na malinis. Tsaka yung dusty na painted concrete na outdoor. Yan, ginamit ko siya doon. At tsaka ginamit ko rin siya sa plastic na floor sa yung mga bago ngayon sa mga basketball court. Yung plastic na yung ginagamit nila na pang flooring. So, ang update ko dito, let's start with the cushioning. Yung cushioning niya is good. Not great, but good. May firmness pa rin. Stepping comfort is good. Um, ano pa ba? Pagkatapos yung uh, lockdown niya or yung support niya, it's more than good. No? Better than most shoes. Ano pa ba? Ang durability naman niya sa outsole. I guess you can play with them sa outdoor basketball courts. Wala pa naman ako nakikita pudpud dito sa kanyang outsole. No? Nothing significant. Wala pa. So, I can recommend these outdoors. No? Ano pa ba? Ang pinaka-nitpick ko lang dito is madulas siya kapag dusty court yung pinaglalaroan nyo. So, na-experience ko to twice. Naglaro ako sa outdoor court and pakita ko sa inyo yung itsura ng outdoor court na pinaglalaroan ko. Kung saan medyo nadulas ako dito, hindi ko nakuha yung ano ko, yung mga moves ko na may quick cuts, tapos basta yung mga burst movements. Hindi ako confident pag dusty yung court. Pero pag malinis yung court, for example, indoor, walang ganong malikabok, it's spot on. Na maganda yung kanyang traction. Hindi siya madalas. So, yun lang ang nitpick ko. Performance update dito. Pero, overall, magandang sapatos. Sulit yung binayad natin dito. Now, let's move on dito sa aking I'm calling this my shoe of the year, no? Diba? December naman na. I don't think I'm gonna get
a chance to buy another pair of basketball shoes this year. Maybe casual or running or jogging shoes ang mabili natin. So I'm calling this my shoe of the year at hindi lang ako ang may ganong judgment pagdating sa sapatos na to. Madami akong pinanood na mga basketball sneaker vloggers sa YouTube kasi lang halos ang libangan ko pag walang ginagawa sa trabaho. Um, yung iba, tinatawag nilang shoe of the year contender, pero yung iba, pinoproclaim na niya shoe of the year to. Kagaya ko. Ang mga tinalo niya sapatos, sabihin ko lang sa inyo yung mga maalala ko off the top of my head. Tinalo niya ang GT Cut 3 ng Nike. Tinalo niya ang Way of Weight 10, which is it's a tough battle, no? Pag Way of Weight yung pinag-uusapan. So, tinalo niya ang Way of Weight 10. Tinalo niya ang Way of Weight 11. Way of Weight 12, wala pa akong nakikita comparison video, but I'm assuming matatalo din ang Way of Weight 12. Ano pa ang mga tinalo niya sapatos? Jimmy Butler 3. Yan. Siya yung pinaka-closest na contender niya. Jimmy Butler 3, talo din yan. Don Issue 7, natalo din yan. Ano ba? Yung sapatos ni Shea na Converse, not even in the conversation, pero banggitin na rin natin. Talo din yan. So, yun lang. Ang maalala ko, if meron pa picture, i-post mo na lang yung mga pictures dyan sa side. Lahat ng mga sapatos na yon, great shoes. Mas mahal yung mga karamihan sa binanggit ko na sapatos na yun. Nike GT Cut 3, Way of Weight, $200 yan, $225. Diba? Pero ito, $189 lang ang retail price nito. Tinalo niya yung mga sapatos na yun. Ilang paso niya. So, if that's not gonna convince you na shoe of the year ito, I don't know what is. So, yun nga. Ang colorway na to ay Soulmate. Yan ang nickname ng colorway na to. I think because tribute to sa asawa ni Nikola Jokic. Ang pangalan niya sa site is nakalagay dyan, Natalia. So, yung Soulmate, Natalia and Nikola. Ayan. Tapos yung outsole, ay yung midsole niya, I mean yung insole niya, nakalagay dyan, Valentine's Day. Ano ba? So, let's discuss naman yung difference or key differences nito sa ating regular version ng Joker 1. Yung mga obvious lang, no? So, yun nga, nauna na natin binanggit na mid-cut yon, low-cut to. Pangalawa is yung kanyang midsole. Ang ginamit nila dito is CQT Quick. Ito, nakalagay. CQT Quick. Yep. Which is yung pinaka malambot nilang foam before nitong foam na ginamit dito. Which is yung CQT Extreme. Ito naman yung ginamit nilang midsole dito. And tinry ko na to kanina, no? Mas malambot yung step-in comfort niya. I'm not sure yet kung pinaglaro ko kung mas malambot nga siya dito at kung mas maganda yung kanyang impact protection. Pero based sa mga pinapanood ko, mas malambot nga daw to, yung cushioning nito. So, CQT Extreme ang ginamit. Pagdating naman sa outsole, ang ginamit na dito is RPU outsole. At nakalagay dito, RPU outsole means robust polyurethane. So, hindi ko pa alam paano spelling yung polyurethane na yun. Ilagay ko na lang dyan. Pero RPU, robust yung letter R. So, ang outsole niya, same pattern din ng regular version. Pero, based on inspecting them, mas matigas ito. Nang konti lang naman, kung 90% ang tigas nun, or 80% ang tigas nun, ito 90%. So, hindi siya ganun kalaya. Dun sa ginamit nila dito na diamond grip, kung tawagin nila yung outsole nito. So, diamond grip, RPU outsole. So, yun lang ang key differences nila, no? I think tatlo lang yung key differences nila. Kung meron ng iba, I think sa materials na magkakatalo. At isa pa pala, buti ko na makalimutan. Sizing. So, ito, kailangan mo mag half size up
kahit na regular footwear ka or narrow footwear ka. Kung wide footwear ka, kailangan mag one size up dito. Pero dito sa kanilang GT version, kahit mag true to size ka, okay na okay. Mag true to size ako dito, they fit me perfectly, one-to-one fit. So, yun ang apat na difference nila na nakikita ko. At ang sapatos na to, akala ko excited na ako dito nung paparating pa lang to. Mas excited pa pala ako dito. Talagang hinintay ko siyang ma-deliver. Hindi muna ako pumasok sa office para ako yung makareceive nito. Pero unfortunately, na-delay sila, no? So, pero tayo pa rin naman na nakareceive. Gabi na nga lang din yun. So, bakit ako excited sa sapatos na to? Dahil maraming first ang sapatos na to. First, basketball shoes ko to na kulay pink. Most of the time, medyo lumalayo ko sa mga kulay pink na sapatos. Kasi, yun nga, medyo mahirap formahan casually. Pang basketball lang talaga sila. Pero this one, parang na-attract ako sa kulay niya. Well, na-attract ako una pala sa presyo niya. Hindi ko nabanggit kaagad sa inyo. Ang presyo na ito, napakamura lang natin nabili. Ayun lang. Napakamura. Ang price nito sa Pilipinas, 11,000 pesos pataas. 11,130 or 11,400. Depende sa palitan ng dollar, syempre. Pero 11,000 ito ang SRP niya. Pero nabili lang natin ng, if you round it off, 3,500. So, murang-mura. Diba? So, na-track ako sa presyo niya, na-track ako sa kulay niya, na-track ako sa mga magagandang bagay na naririnig ko tungkol sa sapatos nito dahil nga maganda yung review niya. I mean, wala silang sinabing pangit sa sapatos nito. Performance-wise, material-wise, fit, comfort, everything. Lahat, maganda. Kaming first, tinabi ko kanina, first na pink na basketball shoes natin to. At first time ko mag-double up ng isang model ng sapatos. So, meron akong Joker 1 pero bumili pa ako ng Joker 1. Although, ibang version, same model pa rin practically. So, first time kong gawin yun dahil as a collector, gusto ko kasi mas malawak yung variety ng sapatos ko. Dahil hindi naman tayo, alam mo yun, maraming pambili. So, as much as possible, gusto ko iba-iba yung sapatos. Pero, I didn't mind dahil maganda yung sapatos. First time din natin magka-top of the line ng sapatos, I think. Alam mo yun, dahil before hindi naman sila naglalabas ng top of the line, tapos yung lower tier. Dati, kung ano lang yung signature shoes mo, yun na yung signature shoes mo, wala na yung budget line, wala ka nang ganun dati. Ngayon, nauso na yung ganun. So, yun, first time natin magka-top of the line ng sapatos. So, daming first. Diba? Napakasaya natin sa purchase nito. Sa sapatos nito. At yung kulay na ito, hindi siya OA na pagka-pink. No? Parang milky yung pagka-pink niya dito, parang pastel color dito sa toe box. Tapos medyo bright pink dito sa upper. Yan. Yung kanyang outsole is parang milky translucent na outsole. Hindi siya full-on translucent outsole. So, semi-translucent. At ano pa pala yung key difference nakita ko lang ngayon? Ito, yung ginagamit nila, shank plate, dito sa regular version is plastic lang siya, TPU plastic. Pero dito, carbon lodi. Carbon yan. So, isa yung mga sa dahilan kung bakit mas mahal ito. Pero, magkano naman difference nito? Nabili ko to 2,900. So, round off to 2,900. Pero 2,860 something ko lang nabili ito. So, 2,900 sabihin natin. Ito, 3,500. So, 600 pesos lang ang difference ng dalawa. Pero pagdating sa tech, I think it's more than that. So, guys, medyo umaba na yung video kasi super excited natin sa sapatos ito. Madami tayong gustong sabihin pa, pero mahaba na yung video. Kasi sisingitan ko pa doon ng on-feet looks at closer look ng sapatos. So, abangan nyo na lang. Lalabas siya dyan.
ayun guys, nakita nyo na yung on-feet look. Whew. Paglalaro ko na to, I think today, later today, or this weekend, kasi Friday today. It's either today or this coming weekend. Lalaro na natin to and update ko kayo sa performance at sa pads. Okay guys, yun na lang muna. Salamat sa panonood and until next time.